Ako'y dating commandant ng Philippine Military Academy noong 2013. Pero ako po'y bumalik sa public service. Nanungkulan ako sa Bases Conversion Development Authority hanggang na naging Senior Vice President ako doon. At eventually, lumipat ako sa Anti-Red Tape Authority, no, as Undersecretary. At nag-retire ng pangalawa noong 2022 at the age of 65. Kaya ngayon ako po ay 67 years old na, no? Sabi nga ng aking pamilya at yung mga ibang nakakausap ko, "Sir, mga retired na kayo. Dapat talagang retired na kayo, namamahinga na." Sabi ko naman, at sabi rin ng mga kasama kong retired, no? Yung mga nagsalita kanina. Sabi namin, no, nag-uusap kami, alam mo, ilang taon na lang tayo dito sa mundo, eh. Lahat naman tayo mamamatay. No? So, pero sana lahat tayo, may mga wish naman tayo, di ba? Pag pinag-usapan. Pero sabi ko, kanina iniisip ko, sana unahin na lang ng Panginoon yung wish ni Cara David. Alam niyo na yung wish niya, di ba? Sana mamatay na yung mga kurakot. Mauna na yon, maunahin na lang yung wish ni Ma'am Cara David, no? Anyway, ang ano ko lang, mensahe, sabi namin, no? Yung mga naiiwang years natin dito sa mundo, dapat ang ipapamana natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, at yung mga susunod pang henerasyon, ay magandang Pilipinas. Ayon, busina, busina! So, magandang kinabukasan. Hindi yung gantong nangyayari ngayon na first time in Philippine history na magkaroon ng gantong korupsyon. No? Alam naman natin na matagal na ang korupsyon. No? In fact, noong 2013, nung panahon ni Pinoy, nung nauso yung DAP at saka PDAP, no? Yung Napoles years, no? Hanggang ngayon nakakulong si Napoles, no? Noong 2013, anong hatol ng Supreme Court? Unanimous 15-0. Dineclare ng Supreme Court na ang PDAP at saka yung DAP o pork barrel in general ay illegal, unconstitutional. Nakalagay din doon na yung insertion na tinatawag na pork barrel na ngayon ay tineterm nila na amendment ay illegal, no? Illegal yan, sinaad yan sa Supreme Court decision. Pero ngayon maririnig ninyo yung mga mambabatas, sinasabi nila na ang insertion at amendment ay isa. Legal yan, sabi nila. No, hindi illegal yun, no? Illegal yan dahil Supreme Court sinabi. Bakit naging illegal? Dahil yung post-execution, no, nung GAA o yung batas, yung budget, okay, na-i-amend nila yan during the deliberation sa Congress, no? Hanggang sa may ipasa, mapirmahan ng ating Pangulo. Kagaya ng 2025 budget na tinawag na most corrupt budget in Philippine history. May insertion yun, bilyon-bilyon. Ano ngayon ang naging bawal? Yung during the execution, yun ang sinabi ng Supreme Court na bawal. Once na nakialam yung mga mambabatas, whether senators o congressmen, at itinuro nila, o dito dapat yan sa amin, o may komisyon kami dyan, ganito. Ang sinasabi ko, yung kung ano yung sinasabi sa hearing, no? Lumabas yan na sa testimony ng mga witnesses. Yun po ang illegal. Yung post-execution, no? Yung kumbaga, ang role kasi ng mga lawmakers
during the deliberation ng budget. Okay yun, no? Hindi yun illegal. Kaya sabi nila hindi illegal ang insertion sa amendment. Pero in reality, sa totoo lang, wag na tayong magplastikan. Sa execution, doon nagkakatalo yun, no? Yung mga district engineer na mga appointed, of course, ang nag-a-appoint niyan, yung mismong secretary ng DPWH. Pero tinuturo yan ng mga mambabatas kung sino ang dapat ilagay. Dahil yun ang koneksyon nila doon. So yan po. So napakinggan nyo naman yung sa hearing. Ang gusto ko lang ipaabot na dapat sa atin tayo, mga Pilipino, ay magkaisa. Kaya po tayo naka kulay brown o kayo manggi. Dahil lahat po dito welcome. Regardless of your political affiliation, whether galing ka sa dilaw, sa pink, sa pula, sa green, Pilipino tayo, iisa ang kulay natin. Hindi tayo magtatagumpay kung tayo'y watak-watak. So, dapat magkakaisa ba tayo? Yes! Sama-sama pa tayo? So, yan po, no? Ngayon, may gusto lang akong basahin sa inyo. Kasi nung period na nandoon kami sa Kongreso, no? 3 days kami doon, no? Magkakasama kami niyan, nila Colonel Metran, nila Captain Ray. Pahinga, minsan uwi ako sa bahay. Napakinggan ko yung kanta na Bulsa. Yung mga mahilig sa inyo sa music, I'm sure na napakinggan nyo to. Yung kumbaga, yung rap, no? Rap ito. Si Justin, ang pangalan Justin eh, no? So, na-inspire ako. So, nung habang nakikinig ako, o tabi na yun, nakagawa ako ng isang tula, then the following day, nakagawa ulit ako, no? So, babasahin ko sa inyo to, dahil ito ay may mensahe, no? Itong tula na ito. Dali lang, ha? Itong isang tula, ang title nito ay Kilos Kabataan, Kilos Pilipino. Babasahin ko sa inyo. Ito yung unang tula na ginawa ko nung gabi, habang pinapakinggan ko. Utos ng Diyos ay huwag kang magnakaw. Mahigpit na batas din ito ng ating pamahalaan. Ngunit ating gobyerno ay punong-puno ng kalokohan sa pamumuno ng politikong sagad ang kasakiman. Interes ng taong bayan ay kanilang pinabayaan. Inunay pansarili at tinakaw ang kaban ng bayan. Sa flood control projects, sila'y labis na nagsisiyaman pagkat 25% at higit pang kickback ang nakalaan. Lubog sa baha, baon sa utang, taong bayan ang nagdurusa. Pero mga buhaya sa Kongreso'y people's money ang tinatapasa. Pababayaan ba natin mga politikong ganid ang maghari? Gising laban mga Pilipino at itama ang mali.
Sabi ng iba'y magtiwala sa gobyerno at nasa pwesto. Pero pagod na kami sa kanilang kwento't panloloko. Tama na, tigil na, lalaban na tayo. Palitan ang bulok na sistema ng gobyernong ito. Iwaksi ang ating mga kulay, bagkus tayo'y magbayanihan. Isang adhikain natin ay laban sa mga tiwai ng pamahalaan. At wina kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya kilos kabataan, dalhin ng bandera at isulong ang bayan. Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! Mabuhay ang Gen Z! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat. Okay mga kababayan, yun o. At habang hinihintay po natin yung ating banda magsiset up po, parami po tayo ng parami. Yun o. Gising pa ba kayo? Okay. Anong pangalan kasi ng mga banda natin? Anong pangalan ng banda nyo? Okay, abangan nyo natin mga kababayan. Nagsiset up na ang La Fiera Band para mag-entertain po sa atin. May good news ako, may paparating pa po na ating mga kasamahan. Yung mga sawang-sawa na sa gobyerno na puro korupsyon. Okay? Sa mga kababayan, yun po ang ating mga nandiyan sa mga nanonood ngayon sa ating mga vloggers. Imbitahan nyo na po sila na lumabas na sila. Pumunta na po rito sa Ray House Suliman, Arawas Boulevard. Samahan nyo po tayo para po matapos na ito pong korupsyon sa ating bayan. At paparating na po mga kabayan, ang idol ko, ikaw naman. Okay. Okay. Tumakas na naman si Convict Remulla. Nakita niyo po ang pagmumukha. Hawig na hawig ni John Vic Remulla. Siya po ang aming Convict Remulla. Ayan, bumabalik. Okay, babalik ko ulit sa kanya. Diba hawig? Handa na ba kayo? Maya-maya lamang magsisimula na ang ating formal na programa. Yung mga nauna po ay mga patikim lamang. Okay. May isa pa pong magsasalita. Atin pong pakinggan, boses ng mga kababaihan. Walang iba kundi si Goldie, lakas ng bayan. Wala ba tayong mga kamay dyan? Antok na ba kayo? Pakinggan natin ang boses ng lakas ng bayan. Thank you. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay tayo mga Pilipino! Hindi tayo maapi ng mga baboy na yan! Hindi tayo maapi! Ha? Kahit konti lang tayo dito! EDSA 1986, andun ako! Yung 2001, andun ako! At ngayon, dapat panahon nyo na to eh! Dapat panahon niya. Ngayon, balik na naman ako dito! Okay? Sige. Mabuhay ang lumalaban para sa sambayanang Pilipino. Mabuhay! Sino-sino ang mga lumalaban para sa sambayanang Pilipino? Mga organizer! Mga vloggers! Social media
merong mga JM, mga isabi ko na, hindi ko na yung, sino yun sir, viral. Tinitingnan ko na lang yung mga ano na, kaya ako nakaka-relate sa totoong situation ng Pilipinas dahil doon kasi nasa shadow ban, di ba? Ayun, JM, yun yung Kabayan Viral, Melvi, Antiquina. Meron pa, brothers, marami. Okay? So, mabuhay ang mga Pilipinong lumalaban para sa masang api! Magandang gabi sa inyong lahat! Bakit ang pangalan ko ay Goldie Lakas ng Bayan? Yan yung unang in-interview ako doon sa August 16 yun sa EDSA. Ang nagsabi sa akin yan si VMR, Goldie Lakas ng Bayan. Dahil pagsabi ko doon, wala pang isang oras ng 200 views, tapos chinek ko sa international 10 millions, pero pinadelete agad ng mga hacker, ng mga piste. Sinabi ko doon ang flood control. Sinabi ko doon ang follicle test. Sinabi ko doon ang 1379 na i-forfeit. Hindi naman sa kanila yan. Alam niyo ba mga pobre ang mga yan? Hindi ako matapobre ha. Hindi ako matapobre. Pero alam mo mga tsimoy lang yung mga yan Mga dami, mga ano. Nagnakaw na lang nagnakaw. Yan yung totoo. Yan yung totoo. Yung mga yan. Ha? So yun ha. Oh. So mga kababayan, bakit tayo nandito? Bakit tayo nandito sir? Kabayan Viral. Bakit tayo nandito? Lumalaban tayo para sa tama! Lalaban tayo para sa masang api! Lalaban tayo! Hindi tayo susuko! Di ba? Tapos na sana yung time ko. Ngayon, kayo naman. Kayo naman! Ayan pala si sir. Ito sabi ko, ito yung unang sasaluduhan ko Pag malapit na tayong manalo! Kung alam nyo lang. Dahil alam ko yan lahat press conference, meeting. Sunod, marcha, rally, program. Sunod, picket! Ito na yun, picket, vigil! Binubulag lang tayo nila, ito na yun! Sunod ng picket, vigil, ouster na! Malapit na tayong manalo! Mga kababayan, malapit na tayong manalo! Sayang-saya ako dahil dito Raha Sulaiman. Raha Sulaiman, kung alam, i-research nyo lang yung about sa Raha Sulaiman. Ayaw ko magsalita about sa akin dahil itong araw na to ay hindi about sa akin. Itong araw na to sa inyo! Kayo naman! Makipaglaban! Kinuha na lahat sa akin! Kinuha na lahat sa akin! So, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Hindi tayo susuko. Hindi tayo mapapagod. Dahil itong ginagawa natin, hindi para to sa atin. Para to sa kinabukasan ng pamilya natin. Sa mga masang api, tinatabak-tabakan! Payag ba kayo niyan? Si Sir, payag ka ba niyan, Sir? Sir Ferdinand, payag ka ba makita yung kapwa mong Pilipino tinatapak-tapakan? Hindi! Hindi tayo papayag! Marami silang paikot-ikot. Kaya ako pumunta dito. Dahil marami silang paikot-ikot. Tingnan nyo. Hindi gaya noon, EDSA 1, EDSA 2. Hindi. Meron silang style ngayon. Yang about sa military na dahil nagkamali noon. Ano nagkamali noon? Lahat ng mga bagay na nangyayari, hindi yan pagkakamali. Hindi natin masisisi kung ang ibang tao papatay! Papatay ng isa para lalaya ang lahat! Hindi nyo mapipigilan yung ibang tao makikipaglaban nang higit pa sa parliamentary struggle like ganito. Parliamentary, okay? I-ano natin yung mga boses natin lahat-lahat. Pero yung iba, nakita na nila paikot-ikot.
Oh, hindi nyo nakikita? Quezon City, nandun lahat. Campaginaldo, Krami, Pardon, lahat nandun. Hawak nila yan. Hindi nyo ba alam? Info, Intel Info. Ha? Info. Kaya okay lang, mga kababayan, na mag-iba tayo. Example, Liwasan, example dito. Iba. Okay lang. Okay lang. Kasi, hawak nila yan eh. Ako, i-insert ko lang ha. Insert ko lang. Meron isang sekretary ng presidente ngayon. Yan yung original na sekretary. Yan yung nagpapanalo. Pagkapanalo, sinipwera. Bakit? Dahil merong ibang advisor. Lahat ng patayan, di ba, nasa sa Quezon? Pinapatahimik. Yung mga nakikipaglaban para sa Pilipino, boses sa Pilipino, pinapatay nila. Tingnan mo. Di ba? Lahat ng mga pangyayari sa panahon ng Yellow, panahon ni Yellow, yung sekretary din nun, yun yung nagsusulsul ngayon. Kaya kung titingnan nyo, di ba, yung panahon ni Noy, hindi siya ganon, may mga kung ano-ano ng mga korupsyon, dahil hawak nila yung mga nagrarally. Hawak nila, hindi ma-house yun, no? Hindi yun maano, kasi hawak nila nagrarally. Ngayon, sinong naghahawak, read between the lines na lang. Makukunik yung ibig kong sabihin? Kaya walang nangyayari sa EDSA. Kasi Quezon yun eh. Hawak nila. Kailangan mamulak tayo. Kung mag-change tayo or balik sa ganyan lang yan eh. Theory, practice, dialectical materialism. Hindi pwedeng dogmatism. Straight lang tayo sa theory. Practice natin. Kung pag-practice natin, mananalo tayo. Doon natin ma-prove na tama yung theory natin. Di ba? Palagi lang tayong, ay, korupsyon. Hindi bullseye! Hindi bullseye! Mag-resign kayo, mga putang ina nyo! Mag-resign kayo! Marcos Rizal! Yan yung sigaw ng taong bayan! Yan yung sigaw ng taong bayan! Di ba? Dinggin nyo! Dahil ang gobyerno, ang ibig sabihin ng gobyerno, boses ng tao, yun konstitusyon. Kaya ginawa ang saligang batas para sa tao. Lahat dapat nang gagawin nyo para sa tao. At huwag nyong kakampihan yung mga amon, yung mga tsimoy naman noon. Yung inaapi nyo dito, tingnan nyo. Tapos, kinukulong nyo. Pinapatahimik nyo yung mga tao sanang nakikipaglaban. Para sa masang api, kinukulong nyo. Di ba? Kaya, ngayon, nagpapasalamat talaga ako. Nagpapasalamat ako na huwag kayong mag-alala, guys. Yung dalawang resign, yung kang-erap, konti lang kami nun palagi, pero na-house siya. Lagi niyong tatandaan, guys, hindi yan quantity. Hindi yan paramihan. Maraming ang mga sheep, maraming mga goat. Mga bubo naman. Ang namumuno naman, bobo. Di ba? Kahit konti lang tayo, pero kung matalas yung natin, pang-leon yung natin, pang-agila yung natin. Di ba? Kung matalas tayo, kahit isa lang tayo, dalawa tayo. Basta ang importante, yung mensahe natin mapaabot. Yun. Hindi importante, konti-konti. Anong konti? Importante, quality kaysa sa quantity. Okay? So, yun. So, Marcos Rizal! very good. 1379, i-forfeit, guys. Hindi pwedeng ninakaw niya. Hindi naman yan sa kanila eh. Di ba? Hindi tayo titigil lang at ibalik nila yan. Hindi pwedeng hearing, pinapaikot-ikot tayo eh.
Ibalik nila yan! I-forfeit, ibalik, hindi yan sa kanila. Payag ba kayo na kain-kain sa labas tapos tayo gutom? Gutom tayo! Di ba? Yung mga tao, sige. Halimbawa ako, marami sana akong gagawin para makatulong, makamobilize. Alam ko yan eh, kung anong gagawin yan eh. Wala. Hindi pwede kasi lahat ng mga resource, ginipit, lahat-lahat. Marami sana akong mga gagawin para tapos yung mga yan. Diba? Oh, so, kayon guys, number 1, napapasalamatan ko itong mga vloggers, itong social media. Very good, palapakkan natin mga sarili natin. JM, yan, si JM, papanood ko. Sino pa yan? Ang dami nila, Antikina. Marami sila. Yes, yes. Kasi ang leader na totoo, hindi yung nag-lead ka. Example si Ma'am JM. Example si Ma'am JM. Ang totoong leader, kung magpo-produce siya ng maraming JM. Kada isa sa inyo, mag-produce kayo ng maraming kayo. Halimbawa, sir, anong pangalan niyo po, sir? Chris Vic Ramos, Malayang Batangas. Yes! Palapakan natin Ramos, si Sir Ramos. Oh, si Sir Ramos, kahit di natin siya kilala, pero pumunta siya dito. Di ba? Hindi siya natakot makita yung mukha niya. Makulong siya kung mag-declare ba ng kung ano. Hindi yan. Ano tayo, mangmang? Hindi pwede mag-declare ng martial law. Kasi yan lang yung ano nila eh. Hahanap sila ng ano na magulo para ma-declare martial law. Kasi ano yan ang writ of habeas eh. Walang warrant of arrest. Hulihin tayo lahat. Ang unang huhulihin ito, mga frontliners dito. Tayo, lahat ng umaatake. Huli yan lahat. Oh, papayag ba tayo niyan, guys? Unahan tayo ng huli? Hindi tayo papayag. Pag huli natin, tanggoy ta. Sa kulungan ni Pangbil, wala ta. Diba? Pareha ni Sir Ramos. Puproduce ka ng maraming Sir Ramos para ma-prove na leader ka. Diba, sir? Utang rito, utang road, utang ni Marcos, utang ni Bao. Yan yung una na step, pumunta dito. Yan yung una na step, pumunta dito. Diba? Di na tayo nahiya. Ang pangalawa, puproduce tayo ng marami. Yun yung tinatawag na mobilization. Pag mobilization naman, sige mamaya ko na isabi. Anong isabi ko pang food committee, program, mga... At huwag magaway-away. Meron kasing ibang struggle, form of struggle na yun yung strategy nila. Para magkagulo-gulo, para magano. Pero, iisa lang din yan. Ha? Kaya, magkaintindihan muna tayo. Yung iba kasi hindi nagkakagets. Sinasadya nila magaway-away. Imagine mo, itong Gang Aguila, 4. Binilang ko, 4 siya nagaway-away. Oh, pero hindi mo yan titingnan. Ang titingnan mo, sinong nandito? Sinong nandito? Di ba tayo? Tayo, yun yung titingnan mo. Susumadahin mo, sino yung bumaba dito? Sino ang magmamarcha? Yun yung tunay na may bayag. Di ba? Pasalamat ako. Sir Placido, Ma'am Amor, sino pa yun? Si Attorney David, marami pa. Marami pa. Okay? Yun yung may mga bayag, hindi natatakot. Sinasabi talaga. Okay? O yun. Ayun na yan. Nasabi ko na ha. Nagets nyo na ba yung ibig kong sabihin? Kasi meron silang mga style na wag. Sabi ng spokesperson sa military, hindi na daw gagawin yung nagkamali sila noon. Nagkamali ba yung EDSA 1 at EDSA 2? Hindi yun nagkamali! Lumaban ng mga gutom kasi mga kurakot! Di ba? Hindi yun pagkakamali. Kaya huwag kayong magpagaling lang kung magsasabi silang nagkamali. Di ba?
Kasi, iba na kasi ngayon guys eh. Hindi ko kaya, magmobilize ako. Ang bigayan lang ni Amasuna, bigayan lang ni Goldini, 50,000 sa mga tropa ko. Tapos sila, baka, bilyon. Tatalunin talaga ako. Di ba? So, ano ang gagawin natin? Kada may problema para hindi tayo paikot-ikot, nakita na natin ang hearing, paikot-ikot. Anong gagawin natin? Tinatrap na yung Senado, yung Congress. Nakasalalay sa atin ang kinabukasan ng Pilipinas. Itong nandito. Nakasalalay sa atin. Kaya huwag tayong titigil. Mahal ko, mga kababayan, huwag tayong titigil. Kasi, ang paggawa ng saligang batas ito, buhay ito at dugo! 89, 86, 91, gikamat yan eh! Gikamat yan sa Bisaya. Maraming nagbuwis ng buhay para dito. Marami! Hindi lang yung mga kadugo ko, kundi kadugo nyo rin, kakilala nyo rin, nagbuwis ng buhay para masulong ang mga pagbabago. Kada may pagbabago na mga... Kasi ang revolution guys, natural yan. Kung may conflict, sa Bisaya, bangi. Or sa Tagalog, what's the Tagalog of conflict, sir? Conflict. Oh. Hindi magkakaintindi ng mahirap at mayaman. Inaapi ang mahirap sa mayaman. Anong gagawin ng mahirap? Yan yung meaning ng civil unrest. Hindi pwedeng iintindihin lang natin yung civil unrest. Hoy, nagrally ang maisog. Nagrally ang mga kung sino-sinong anti-ano. Hindi. Ang meaning ng civil unrest, magnanakaw na lang ng sardina sa convenience store. Kapwa DDS mag-aaway. Maraming away-away. Yan yung meaning ng civil unrest. Pati racial. Yan yung meaning ng civil unrest. Hindi lang siya sa politika. Natural yan ang mangyayari ang civil unrest kung ang government mismo magulo. Kaya natural yan yung mga ginagawa. So, ano ang gagawin natin, guys? Ano ang gagawin natin? Nandito na tayo. Malapit na tayong magwagi. Kasi nasa pikit na tayo eh. Pikit. Dalawang EDSA revolution. Nandun ako eh. Sige, parang maano na. Magkakantando sila. Okay guys ha. Sige. Thank you. Mamaya. Sige. Huwag kayong susuko guys ha. Hindi kasi nandito na tayo eh. Oo. Sige, bye-bye. Love you all. Okay, maraming salamat po, Ma'am Goldie ng Bayan. Babalik po siya mamaya.